Ako si Miguel, 16 na taong gulang at isang estudyante sa isang maliit na eskwelahan sa aming baryo. Kasama ko si June, ang aking matalik na kaibigan. Kami ay para bang kapatid na sa dami ng pinagsamahan. Sa eskwela, madalas kaming magkasama, nagkukwentuhan, nagtatawanan, at minsan nagkukwentuhan tungkol sa mga alamat na naririnig namin mula sa mga matatanda. Isa sa mga kinatatakutan naming kwento ay ang tungkol sa babaeng may mahabang dila. Ang sabi ng aming guro, ang babaeng iyon ay matagal nang naninirahan sa masukal na bahagi ng kagubatan malapit sa baryo. Walang sino man ang nakakita sa kanya, maliban sa mga nagsasabing sila ay nakaligtas mula sa kanyang mga kuko. Minsan, kapag kami ni June ay naglalakad pa uwi, hindi maiwasang bumalik sa aming isipan ang kwento ng babaeng iyon. Ang dilim ng paligid, ang malakas na hangin, at ang tila nakakatakot na paggalaw ng mga puno ay tila nagbibigay buhay sa alamat. Isang araw, sa gitna ng aming paglalakad pa uwi, napansin namin ni June ang kakaibang tunog mula sa kagubatan. Miguel, naririnig mo ba iyon? Tanong ni June habang nakatingin sa direksyon ng kagubatan. Tumango ako, ramdam ko ang kaba sa aking dibdib. Hindi namin maikakaila ang takot na bumabalot sa amin, ngunit dala ng kuryosidad, nagpasya kaming sundan ang tunog. Habang papalapit kami sa pinanggagalingan ng tunog, unti-unting lumalakas ang tibok ng aming mga puso. Ang mga hakbang namin ay tila pinipilit na mag-ingat, ngunit ang bawat galaw ng mga dahon ay nagsasabing may kung ano sa paligid. June, sigurado ka ba dito? Tanong ko habang tinuturo ang mas madilim na bahagi kung saan nagmumula ang tunog. Tumango siya, ngunit kita ko ang alinlangan sa kanyang mga mata. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang malamig na simoy ng hangin na tila bumabalot sa amin ng takot. Ang kagubatan ay tila may sarili nitong mundo, puno ng mga lihim na hindi pa namin naiintindihan. At doon namin siya nakita, isang anino ng babae na tila nagmamasid sa amin. Ang kanyang mga mata ay tila sumisilip sa amin mula sa dilim, ngunit ang kanyang dila, mahaba at tila gumagalaw sa hangin. Hindi namin alam ang aming gagawin. Ang mga paa namin ay tila nakabaon sa lupa, ngunit ang isip ay nagsasabi na tumakbo. Miguel, ano ito? Tanong ni June. Ngunit bago pa ako makasagot, ang babae ay tila gumalaw. Ang kanyang dila ay lumalapit sa amin at isang malamig na hangin ang bumalot sa amin. Sa gitna ng aming takot, biglang nawala ang anino. Ngunit ang tunog, ang kakaibang tunog ay nanatili. Habang kami ay nagmamadaling tumakbo pa uwi, hindi namin alam kung paano ipapaliwanag ang aming nakita. Ang alam lang namin, hindi ito isang pangkaraniwang araw. Sa aming pag-uwi, ang dilim ng paligid ay tila mas mapanglaw at ang tunog ng hangin ay may kakaibang dalang takot. Ngunit ang tanong na bumabalot sa aming isipan ay, ano ang gusto niyang ipakita sa amin? Ang tunog ng kampana sa paaralan ay tila batingaw na nagmamarka ng simula ng isang bagong kabanata sa aming buhay. Ako si Miguel at kasama ko ang matalik kong kaibigan na si Carlo. Sa kabila ng ingay ng mga estudyanteng nagmamadaling lumabas ng silid-aralan, kami ni Carlo ay naglalakad ng mabagal patungo sa aming paboritong tambayan sa likod ng paaralan. Isang lumang kubo na madalas naming puntahan upang magpahinga at magkwentuhan. Hindi ko pa rin maalis sa isip ko yung nakita natin kagabi, sabi ni Carlo habang nakaupo sa sirasirang upuan sa loob ng kubo. Ang babaeng iyon, ang kanyang dila, parang hindi totoo. Oh, Carlo, hindi ko rin alam kung paano ko ipapaliwanag, tugon ko. Pero may kakaiba sa kanya. Parang may nais siyang iparating. Nagpatuloy kami sa pag-uusap hanggang sa napansin namin na dumidilim na ang paligid. Nagdesisyon kaming umuwi pero sa daan pa uwi, hindi ko maiwasang bumalik sa lugar na iyon sa likod ng paaralan. Parang may humahatak sa akin
na bumalik sa kubo. Kinabukasan, nagkayayaan kaming mag-imbestiga. Nais naming malaman kung ano ang kwento sa likod ng babaeng may mahaba at kakaibang dila. Sa aming paglalakad patungo sa kubo, napansin namin ang isang matandang lalaki na nakaupo sa labas ng paaralan. May pagkakaiba ang kanyang presensya, parang may alam siya sa mga nangyayari. Lumapit kami sa kanya. Tatay, may alam po ba kayo tungkol sa babaeng madalas makita sa likod ng paaralan? Tanong ni Carlo. Ah, ang babaeng may mahaba dila? Sagot ng matanda, diretso sa punto. Matagal na siyang kwento rito. Sinasabing siya ay isang espiritu ng babaeng pinagkaitan ng pag-ibig at hustisya. Marami ang takot sa kanya pero hindi siya masama. Naghahanap lang siya ng sagot sa kanyang kalungkutan. Nagsimula kaming makinig sa kanyang kwento. Ayon sa matanda, ang babaeng iyon ay si Aling Rosa, isang guro noong unang panahon. Mahal na mahal niya ang kanyang trabaho pero nagkaroon ng trahedya sa kanyang buhay. Iniwan siya ng kanyang nobyo at siya ay nagkasakit. Sa kanyang kamatayan, hindi na iparating ang kanyang huling mensahe ng pag-ibig at ang kanyang espiritu ay nagpatuloy sa paghahanap ng kasagutan. Pero bakit ganoon ang kanyang dila? Tanong ko, nagtataka pa rin sa kakaibang parte ng kwento. Ang dila niya ay simbolo ng kanyang hindi nasabi, isang paraan para ipakita sa mundo ang kanyang pinagdaraanan. Paliwanag ng matanda, sabay bulong, kung nais niyong tulungan siya, hanapin niyo ang kanyang lihim na kahon. Doon niya iniingatan ang kanyang huling liham. Nagpasya kaming sundan ang payo ng matanda. Binalikan namin ang kubo, naghanap ng kahit anong palatandaan sa paligid. Sa ilalim ng lumang sahig, natagpuan namin ang isang kahon na may mga kalawanging kandado. Sa loob nito, may isang sulat na tila matagal nang hindi nabubuksan. Habang binabasa namin ang sulat, biglang umihip ang malamig na hangin at sa isang iglap, nagpakita sa harapan namin si Aling Rosa. Hindi na kami natakot. Sa halip, naramdaman namin ang kanyang kalungkutan at pagnanasa na makahanap ng kapayapaan. Kayo na ba ang tutulong sa akin? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin pero naramdaman ko ang determinasyon. Oo, Aling Rosa, tutulungan ka namin? Sagot ko habang si Carlo ay tumango rin bilang pagsang-ayon. Ngunit bago pa namin maibigay ang sulat sa kanya, bigla niyang iniunat ang kanyang dila at sa isang iglap, kami ay nakaramdam ng kakaibang puwersa na tila naglalayo sa amin sa kanya. Ang kubo ay tila gumalaw at ang paligid ay nagbago. Ang hangin ay naging malamig at ang mga anino'y nagsimulang sumayaw sa paligid namin. Anong nangyayari? Tanong ni Carlo, puno ng takot sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa kami makasagot, ang sulat ay naglaho at ang kubo ay tila lumulubog sa lupa. Kami ay nagising sa isang panibagong lugar, puno ng mga puno at malalagim na anino. Naririnig namin ang mga bulong, mga salitang hindi namin maintindihan. Sa isang iglap, naramdaman namin ang presensya ng ibang nilalang, mga mata na nakamasid sa amin mula sa dilim. Ang kwento ni Aling Rosa ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig na nawala. Ito ay isang bahagi lamang ng mas malalim na misteryo na aming naungkat. Ano ang susunod na mangyayari? Kami ay nasa gitna ng isang kwento na mas malalim at mas panganib kaysa sa aming inaasahan. Hindi namin alam kung paano kami makakabalik at kung paano namin maibabalik ang sulat kay Aling Rosa. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi pa ito ang huli. Ang aming pakikipagsapalaran ay nagsisimula pa lamang. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kong sinubukang ikumbinsi si Luis na talikuran na ang misteryong ito. Isang gabi, habang kami naglalakad pa uwi mula sa eskwelahan, hinawakan ko siya sa braso. Luis, hindi na ito biro. Nagsimula lang ito sa simpleng kuwento. Pero ngayon,
Parang masyado na tayong nagiging malapit sa panganib. Tumingin siya sa akin, ang mga mata'y puno ng determinasyon. Pero ang dami nating natuklasan, hindi ba Miguel? Hindi ba't mas lalong nagiging kapanapanabik ito? Napabuntong hininga ako. Totoo, ang mga nakaraang linggo ay puno ng mga kakaibang pangyayari. Laging may naririnig kaming bulungan sa likod ng mga puno tuwing gabi. At ang presensya ng babaeng may mahabang dila ay tila lumalapit ng lumalapit sa amin. Subalit, sa kabila ng takot, may bahagi sa akin na hindi makabitaw. May mahika sa misteryo, isang hindi maipaliwanag na hatak na parang hinihila kami sa kailaliman ng kanyang kwento. Isang gabi, nagpasya kaming bumalik sa ilog kung saan namin unang nakita ang babaeng may mahabang dila. Ang buwan ay tila isang malaking mata na nakatingin sa amin at ang tahimik na pag-agos ng tubig ay parang musika sa aming pandinig. Naglakad kami sa pampang, ang liwanag ng flashlight ni Luis ay naglalaro sa paligid. Bigla, may narinig kaming kaluskos sa likod ng isang malaking puno. Miguel, narinig mo yon? Bulong ni Luis, halatang kinikilabutan. Tumango ako, pinilit na kontrolin ang kaba sa aking dibdib. Naglakad kami papunta sa direksyon ng tunog at nang kami makalapit, nakita namin ang isang lumang journal na nakalapag sa lupa. Ang mga pahina nito ay tila lumang-luma at marupok na, ngunit may kakaibang enerhiya na bumabalot dito. Kinuha ko ito at nang buksan ko, bumungad sa akin ang mga guhit ng isang nilalang, ang babaeng may mahabang dila. Nagsimula akong magbasa ng mga nakasulat sa journal at bawat salita'y parang nagkukwento ng kasaysayan ng nilalang na ito. Isang nilalang na nilikha mula sa masakit na pagnanasa, na ang bawat dilay simbolo ng kanyang paghahanap sa katotohanan na hindi niya matagpuan sa kanyang mundong kinalalagyan. Ang mga kwento sa journal ay puno ng pagdurusa, tadhana, at isang uri ng paghihiganti na tila hindi maipaliwanag. Habang patuloy akong bumabasa, naramdaman ko ang pag-ihip ng malamig na hangin sa batok ko. Tumayo ang balahibo ko at nang tumingin ako kay Luis, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Miguel, tingnan mo, bulong niya habang tinuturo ang ilog. Sa ilog, ang tubig ay tila kumikislap sa liwanag ng buwan. Ngunit sa gitna nito, may isang figura na unti-unting bumubuo. Isang figura na hindi ko inaasahang makikita kong muli. Ang babaeng may mahaba at makipot na dila. Ang dila niya ay tila sumasayaw sa hangin at ang kanyang mga matay nakatitig sa amin, puno ng pighati at pagsamo. Anong gagawin natin? Tanong ni Luis, halos hindi makagalaw sa takot. Hindi ko alam kung ano ang dapat naming gawin, pero sa loob ko, may pakiramdam na kailangan naming malaman ang dahilan ng kanyang paglitaw. Marahil, ang journal na ito ang susi. Kaya't pinilit ko ang sarili kong humakbang papunta sa kanya. Hawak ang journal na tila nag-aalok ng isang daan patungo sa kanyang kaluluwa. Miguel, huwag, sigaw ni Luis, ngunit huli na. Naramdaman ko ang malamig na hangin na bumalot sa akin at bigla ang paligid ay nagbago. Ang ilog ay naging mas malalim, ang mga puno'y tila lumalapit. Ang babaeng may mahabang dila ay naglaho, ngunit ang kanyang presensya ay naroon pa rin, mas malakas kaysa dati. At sa sandaling iyon, nalaman ko ang katotohanan. Ang babaeng ito ay hindi isang nilalang lamang. Siya'y isang biktima ng isang sumpa na nag-uugat sa trahedya ng kanyang nakaraan. Ang bawat dila ay kwento ng kanyang paghahanap sa kalayaan, sa pag-ibig na nawala sa kanya. Habang kami ni Luis ay nakatayo roon, hindi ko maiwasang isipin ang posibleng koneksyon namin sa kanyang kwento. Bakit kami? Bakit sa aming dalawa siya nagpapakita? Ang mga tanong na ito ay nagpatuloy sa pag-iikot sa isip ko. At sa kabila ng takot, nararamdaman ko ang pangangailangang tulungan siya. Ngunit bago pa man kami makapagdesisyon, isang tunog ang pumukaw sa aming pansin.
isang tunog ng mga hakbang, mabilis at pabigla. Nang kami tumingin sa likod, nakita namin ang isang anino. Isang anino ng isang tao na tila mas malalim pa ang koneksyon sa nilalang kaysa sa amin. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at alam kong hindi ito magtatapos ng maayos. Miguel, tumakbo tayo, sigaw ni Luis at bago pa man kami makagalaw, naramdaman ko ang malamig na boses sa hangin. Isang boses na nagsasabing, hindi pa ito ang katapusan. Hindi ko makakalimutan ang gabing iyon, ang gabing nagbago sa takbo ng aming buhay. Ako si Lian at kasama ko ang aking matalik na kaibigan, si Marco, sa isang paglalakbay na hindi namin inaasahang magiging puno ng takot at misteryo. Sa aming pag-usisa sa isang lumang alamat sa aming baryo, natagpuan namin ang babaeng may mahabang dila, isang nilalang na ang sabi-sabi naglalakbay sa dilim upang manghuli ng mga kaluluwang ligaw. Bago ang lahat, naisip naming magpunta sa lumang bahay sa dulo ng bayan, isang lugar na ikinukuwento ng matatanda bilang tahanan ng babaeng may mahabang dila. Isang gabing madilim at walang buwan, sinubukan namin ang aming tapang. Nagpasya kaming pumunta roon. Hindi namin alam kung ano ang aming haharapin, ngunit puno kami ng kumpiyansa at kuryosidad na tila walang hangganan. Habang papalapit kami sa bahay, ramdam ko ang malamig na hangin na tila may dalang babala. Ang mga puno ay nag-iingay sa hampas ng hangin at ang kanilang anino'y umaligid sa amin na parang mga multong nagbabantay. Si Marco, kahit puno rin ng kaba, ay pilit nang ngumiti upang palakasin ang loob ko. Kaya natin to, Lian, walang atrasan, sabi niya, ngunit sa kanyang mga mata ay mababanaag ang pag-aalala. Pagpasok namin sa bakuran ng bahay, biglang umihip ang hangin na nagpatigil sa amin sa aming paglalakad. Sa puntong iyon, nag-umpisang bumukas ang pinto ng bahay, marahang umangal habang binubuksan ng isang hindi nakikitang kamay. Ang aming mga puso ay halos tumalon sa kaba, ngunit nagpatuloy kami sa paglakad palapit sa pintuan. Sa loob, ang bahay ay tila iniwan ng panahon. Ang mga sahig ay puno ng alikabok at ang mga dingding ay may mga larawan ng mga taong matagal nang wala. Sa gitna ng silid, naroon ang babaeng may mahabang dila. Nakaupo siya sa isang lumang upuan. Ang kanyang anyo ay parang mula sa ibang mundo. Maputla ang balat, ang kanyang mga matay nakapako sa amin, at ang kanyang dilay mahaba, bumabalot sa paligid ng kanyang leeg na parang ahas. Hindi namin alam kung ano ang gagawin. Hindi kami makagalaw, hindi makapagsalita. Tila kami mga tauhan sa isang kwento ng kababalaghan, mga tauhang hindi alam kung paano makaligtas. Ngunit sa sandaling iyon, nagsalita ang babae, ang kanyang tinig ay malamig na tila yelo. Bakit kayo narito? Ano ang inyong hinahanap? Tanong niya, ang kanyang dilay gumalaw sa hangin na parang may sariling buhay. Si Marco ang unang nakahanap ng lakas para magsalita. Nais naming malaman ang iyong kwento. Sino ka ba talaga? Ang kanyang boses, bagaman nanginginig, ay puno ng determinasyon. Ngumiti ang babae, isang ngiting puno ng misteryo. Ako'y bahagi ng inyong alamat, ngunit higit pa roon, ako'y tagapag-ingat ng mga lihim ng lugar na ito. Hindi lahat ng lihim ay nararapat malaman. Sagot niya, ang kanyang mga matay nagliwanag sa kakaibang paraan. Habang nag-uusap kami, unti-unting naramdaman ko ang pagbabago sa paligid. Ang hangin ay tila nagiging mas mabigat, ang mga anino sa sulok ng silid ay gumagalaw. Sa kabila ng aming pag-uusap, naroon ang pakiramdam na may mas malalim na misteryo na dapat tuklasin, isang bagay na hindi namin lubos na nauunawaan. Sa isang kisap mata, nagbago ang lahat. Ang babae tumayo, ang kanyang anyo'y tila nagiging mas malaki, mas nagbabanta. Kayo'y nasa panganib, umalis na kayo bago pa mahuli ang lahat, babala niya, ngunit ang kanyang tinig ngayon ay puno ng pagkabalisa. Hindi na kami nagdalawang isip. Tumakbo kami palabas ng bahay,
Ang aming mga hakbang ay mabilis at puno ng takot. Ngunit sa aming paglabas, biglang naramdaman ko ang kakaibang presensya sa likuran namin, isang bagay na hindi ko maipaliwanag. At pagdating namin sa labas, huminto kami, hingal na hingal. Ngunit sa aming paglingon, nakita namin ang isang bagay na nagpatigil sa aming mga puso, isang anino, hindi ng babae, kundi ng isang bagay na mas malaki, mas nakakatakot. Ang anino ay naroon, nakatayo sa harapan ng bahay. Ang kanyang anyo'y hindi pamilyar. Hindi ko alam kung ano iyon, ngunit sa sandaling iyon, alam kong may ibang puwersa na gumagalaw sa paligid namin. Isang puwersa na nagtatago ng lihim na mas malaki kaysa sa anumang alamat. At doon, naisip ko, ano nga ba ang tunay na mukha ng alamat na ito? Ano ang koneksyon ng babae sa mas malaking puwersa na tila nagmamasid sa amin? Sa kabila ng aming takot, alam kong hindi pa tapos ang kwento. Sa likod ng bawat anino, naroon ang mga sagot na naghihintay. Mga sagot na maaaring magbago sa aming pananaw sa aming mundo. At sa pag-iisip na iyon, alam kong hindi kami pwede magpatalo sa takot. Kailangan naming bumalik, kailangan naming tuklasin ang katotohanan kahit pa ito'y nangangahulugang harapin ang mas malalim na kadiliman. Sa kabila ng takot na bumabalot sa aming mga puso, nagpasya kaming magpatuloy sa pagtuklas sa kung sino ang babaeng iyon na may mahabang dila. Ako'y si Marco, kasama ko ang aking matalik na kaibigan na si Lila. Pareho kaming estudyante sa isang maliit na pamantasan sa bayan. Isang gabi, habang naglalakad kami pauwi mula sa paaralan, nakatagpo namin ang kakaibang babaeng ito sa gilid ng kalsada. Ang kanyang mahabang dila ay tila isang nilalang na may sariling buhay. Hindi namin makalimutan ang kahindik-hindik na eksena na iyon. Ang mga mata niyang tila walang buhay at ang kanyang kalansay na kamay na patuloy na kumakaway sa amin. Simula noon, nagumpisa ang aming investigasyon. Nagdesisyon kami na magsaliksik upang malaman ang kanyang kwento. Sa library ng aming paaralan, natagpuan namin ang isang lumang aklat na naglalaman ng mga alamat ng bayan. Sa isang pahina, nakapaloob ang kwento ng isang babae na nagngangalang Amara. Siya ay sinasabing isang magaling na manggagaway noong unang panahon. Ngunit siya ay itinaboy ng mga tao dahil sa kanyang kakaibang anyo. Ayon sa alamat, si Amara ay nagkaroon ng isang sumpa na naging sanhi ng kanyang mahabang dila. Ang sumpa ay isinagawa ng isang engkanto na kanyang nasaktan noong siya ay buhay pa. Simula noon, si Amara ay naging isang nilalang na palaging naglalakad sa dilim, hinahanap ang sino mang makakakita sa kanya upang ipasa ang kanyang sumpa. Habang binabasa namin ang mga pahina ng aklat, naramdaman ko ang malamig na hangin na bumalot sa buong silid. Lila, nararamdaman mo ba ito? Tanong ko sa kanya habang siya'y abala sa pagbabasa. Tumango siya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Marco, kailangan natin itong tapusin. Hindi natin alam kung ano ang maaaring mangyari kung hindi natin malaman ang buong kwento ni Amara. Tugon niya. Sa paglipas ng mga araw, patuloy ang aming pagsasaliksik. Natagpuan namin ang isang matandang naninirahan sa gilid ng bayan, si Lola Biring, na sinasabing may alam tungkol sa mga alamat. Pumunta kami sa kanyang bahay, puno ng pag-asa na makakahanap ng kasagutan. Pagpasok namin, sinalubong kami ng amoy ng insenso at ang liwanag ng kandila. Lola Biring, nandito po kami para magtanong tungkol kay Amara, sambit ni Lila. Tumitig si Lola Biring sa amin, ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan at misteryo. Si Amara. Siya ay isang kwento ng babala. Bagamat siya ay naging biktima ng engkanto, siya rin ay naging biktima ng kanyang sariling mga desisyon. Ang sumpa ay hindi lamang mula sa engkanto, kundi mula sa kanyang pagkakasala, paliwanag ni Lola. Mayroon bang paraan upang mapatahimik siya? Tanong ko, puno ng pag-aasa na may solusyon sa aming kinahaharap.
ngumiti si Lola Biring, ngunit ang kanyang mga ngiti ay may halong lungkot. Ang sumpa ni Amara ay maaring mawala kung may taong makahanap ng katotohanan sa likod ng kanyang pagkakasala at magpatawad sa kanya. Ngunit tandaan ninyo, ang pagpunta sa kanyang mundo ay mapanganib. Kailangan ninyo ng lakas ng loob at katapatan. Sa paglabas namin mula sa bahay ni Lola Biring, ramdam namin ang bigat ng aming misyon. Ang aming mga puso ay puno ng kaba, ngunit alam namin na kailangan naming tapusin ito. Sa gabing iyon, nagkita kami sa gilid ng gubat kung saan namin unang nakita si Amara. Ang hangin ay malamig at ang paligid ay tahimik, tila naghihintay sa aming susunod na hakbang. Kailangan nating tawagin siya, Marco, bulong ni Lila. Tumango ako at sabay kaming nagsimula ng ritual na itinuro ni Lola Biring. Habang kami nagdarasal, naramdaman ko ang paggalaw ng hangin sa paligid. Biglang lumitaw si Amara, ang kanyang anyo ay mas nakakatakot kaysa sa dati. Ngunit sa kanyang mga mata ay may bahagyang pagbabago. Ito'y tila may kislap ng pag-asa. Amara, narito kami upang malaman ang iyong kwento. Nais naming malaman ang iyong pagkakasala at ang katotohanan sa likod nito, sabi ni Lila. Ang kanyang boses ay puno ng lakas ng loob. Nagulat kami sa kanyang tugon. Ako'y nagkasala sa pagnanasa ng kapangyarihan. Sa aking paghahangad, nasaktan ko ang engkanto na nagbigay sa akin ng sumpa. Ngunit higit pa doon, nasaktan ko ang mga taong mahalaga sa akin. Sabi ni Amara, ang kanyang dila ay unti-unting umikli, ngunit ang kanyang anyo ay nanatiling nakakakilabot. Sa pag-aakalang nalalapit na ang kasagutan, biglang nagbago ang hangin. Isang boses ang narinig namin mula sa likuran. Tama na, hindi ninyo siya matutulungan, sabi ng boses, puno ng galit at puot. Paglingon namin, nakita namin ang isang nilalang na mas nakakatakot pa kay Amara, ang engkanto na may hawak sa sumpa. Sa sandaling iyon, napagtanto namin na ang aming laban ay mas mahirap pa sa aming inaakala. At sa kabila ng aming takot, alam namin na hindi kami pwedeng umatras. Ang kwento ni Amara ay hindi lamang tungkol sa kanya, kundi tungkol sa aming kakayahang humarap sa aming sariling mga takot at pagkakasala. Ngunit ano ang susunod naming hakbang? Yun ang palaisipan habang kami nakatayo sa harap ng nilalang na puno ng puot at misteryo. Mula sa mga punit-punit na pahina ng lumang aklat na natagpuan namin sa silid-aklatan ng bayan, napagtanto ko na hindi kami nag-iisa sa aming paghahanap. Ako si Carlo at kasama ko si Miguel, ang matalik kong kaibigan na handang suungin ang anumang panganib. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti naming nararamdaman ang presensya ng babaeng may mahabang dila. Tila siya ay isang anino na laging nagmamasid sa amin, palaging naroon sa mga sulok ng aming mga mata. Sa mga gabing nagdaang puno ng kaba, isang misteryosong mensahe ang aming natanggap. Isang papel ang natagpuan namin sa loob ng bag ni Miguel na hindi namin alam kung paano ito nakapasok doon. Nagsasaad ito ng babala. Ang inyong pagkakaibigan ng susi. Mag-ingat sa inyong pagkilos. Hindi ko mawari kung ito ba'y isang uri ng pagpapaalala o isang pananakot. Carlo, ano sa tingin mo ang ibig sabihin nito? Tanong ni Miguel habang nakaupo kami sa harap ng lumang mesa sa bahay ko. Marahil ay may kinalaman ito sa babaeng hinahanap natin, sagot ko. Pilit iniintindi ang bawat linya ng mensahe. Sa kabila ng takot, nagpasya kaming magpatuloy sa aming pagsasaliksik. Sa mga tala mula sa aklat, nabanggit ang isang kwento tungkol sa isang babaeng minsang naglakbay sa bayan na may kapangyarihang mang-akit gamit ang kanyang kakaibang anyo. Ang kanyang dila, mas mahaba pa sa karaniwang tao, ay simbolo ng kanyang kapangyarihan. Isang nilalang na kayang mang-akit at mang-akit sa pamamagitan ng pagdila sa kaluluwa ng sinuman. Ang kanyang mga biktima ay nawawala na lamang na parang bula. Kinabukasan,
Habang naglalakad kami pauwi mula sa paaralan, naramdaman namin ang malamig na simoy ng hangin. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa paligid, tila may nagmamasid sa amin. Hindi nagtagal, isang pamilyar na tunog ang umalingaw-ngaw sa aming likuran, ang tunog ng mga yapak na tila sumusunod sa amin. Tumigil kami at lumingon, ngunit wala kaming nakita. Miguel, narinig mo ba iyon? Tanong ko habang sinusubukan kong kalmahin ang sarili. Oo, Carlo, parang may sumusunod sa atin. Sagot niya, kapansin-pansin ang kaba sa kanyang boses. Nagmamadali kaming umuwi at ikinuwento ang lahat sa aming mga magulang. Pero sa halip na mag-alala, sinabihan lamang nila kami na maging maingat. Nagdesisyon kaming hindi na muling pag-usapan ito sa kanila, sa pag-asang hindi na sila maapektuhan ng aming paghahanap. Sa gabing iyon habang kami ay nananatili sa bahay ni Miguel, isang ingay ang gumising sa amin mula sa pagkakahiga. Isang malakas na kalabog mula sa bintana ang narinig namin. Lumingon kami at nakita ang isang piraso ng papel na nakadikit sa salamin. Lumapit kami at binasa ang nakasulat. Ang kapangyarihan ay nasa inyong kamay, buksan ang pintuan ng katotohanan. Hindi kami makapaniwala sa aming nabasa. Ano ang ibig sabihin ng mensahe? Paano ito nakarating sa amin? Sa gitna ng aming pag-iisip, biglang bumukas ang ilaw sa kusina. Nagmamadali kaming pumunta roon, ngunit wala kaming nakita kundi ang aming mga refleksyon sa salamin. Carlo, may kakaiba talagang nangyayari, bulong ni Miguel habang tinitingnan ang paligid. Sa kabila ng takot, nagpasya kaming sundan ang huling mensahe. Sa aklat na natagpuan namin, nabanggit ang isang lugar sa kagubatan kung saan maaaring matagpuan ang babaeng may mahabang dila. Isang lugar na tila sinumpa kung saan ang mga puno ay tila nagbabantay sa bawat hakbang ng mga naglalakbay. Nagdesisyon kaming magtungo roon sa pag-asang matutuklasan namin ang katotohanan. Sa gitna ng kagubatan, isang kakaibang liwanag ang aming nakita. Nagtago kami sa likod ng mga puno, pilit na hindi gumagawa ng ingay. Sa gitna ng liwanag, bumungad sa amin ang isang anyo, isang babae na tila lumulutang. Ang kanyang mahabang dila ay tila umaagos mula sa kanyang bibig. Sa gitna ng aming pagkatulala, biglang narinig namin ang isang boses. Kayong dalawa ang susunod na mga biktima. Subalit may isa sa inyong may lihim na kaalaman. Biglang naglaho ang babae at isang malamig na hangin ang bumalot sa lugar. Miguel, ano ang ibig niyang sabihin? Tanong ko habang ang takot ay bumabalot sa akin. Ngunit sa halip na sumagot, napansin ko ang kakaibang ekspresyon sa mukha ni Miguel. Sa isang iglap, nagbago ang lahat. Siya ay umalis sa aking tabi, tila may iniisip na hindi ko alam. Sa kabila ng aming pagkakaibigan, naramdaman ko ang isang distansya na hindi ko maipaliwanag. Sa pagbalik namin sa bayan, hindi ko maalis sa isip ang mga huling salita ng babae. Sino sa amin ang may lihim na kaalaman? Ano ang kanyang tinutukoy? Sa kabila ng mga tanong, alam kong ang aming pagkakaibigan ng susi sa lahat ng ito, ngunit may isang bagay na bumabalot sa amin, isang misteryo na kailangan naming tuklasin. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti kong nadarama ang pagbabago sa pagitan namin ni Miguel. Isang lihim na tila nagtatago sa likod ng kanyang mga mata. At sa gabi ng aming muling pag-uusap, isang di inaasahang revelasyon ang nagnanais na lumabas. Isang revelasyon na maaaring magbago ng lahat. Ngunit bago pa man ito mangyari, isang tunog mula sa labas ang biglang bumasag sa katahimikan. Lumabas kami upang tingnan, ngunit ang nakita namin ay ang bagay na hindi namin inaasahan. Sa harap ng bahay, isang nilalang ang nakatayo. Ang kanyang mahabang dila ay tila umaabot sa amin. At sa likod ng nilalang na iyon, isang pamilyar na anyo ang bumungad, isang anyo ng isang kaibigan na may lihim na hindi mabubunyag. Sa paglipas ng mga araw matapos naming matagpuan ang mahiwagang babaeng iyon sa gitna ng kagubatan,
Hindi ko maiwasang mag-isip tungkol sa kanyang mahabang dila at ang mga matang tila lagusan papunta sa kawalan. Kasama si Miguel, ang aking matalik na kaibigan. Patuloy kaming bumalik sa lugar na iyon, umaasa na mareresolba ang misteryo sa likod ng kanyang presensya. Ngunit sa tuwing naroroon kami, tila naglalaro ang kagubatan sa aming mga isip. Ang mga anino ay gumagalaw sa paraang hindi dapat, at ang hangin ay may kakaibang lamig na bumabalot sa amin. Isang gabi, habang nag-aaral kami para sa darating na pagsusulit, naramdaman ko ang bigat ng pagod, kaya't iminungkahi ko kay Miguel na magpahinga muna kami. Ngunit bago pa man kami makatulog, may narinig kaming mahina, ngunit malinaw na pagkaluskos sa labas ng bintana. Nagkatinginan kami, parehong may alam na hindi iyon likha ng hangin o kahit anong hayop sa paligid. Dahan-dahan kaming lumabas ng bahay, dala ang aming mga flashlights at sinundan ang tunog. Sa likod ng bahay, sa gilid ng kakahuyan, nakita namin ang isang pamilyar na anyo. Ang babae, ang babaeng may mahabang dila, ay nakatayo, nakatingin sa amin ng may malamlam na ngiti. Ngunit sa halip na takot, may kung anong kuryosidad ang bumalot sa akin. Lumapit si Miguel at sa isang iglap, ang babae ay nagwikang, "Hindi kayo ang unang nakakita sa akin, ngunit kayo ang huli." Nagtinginan kami ni Miguel, naguguluhan sa kanyang mga salita. Ano ang ibig niyang sabihin? Bakit kami? Bago pa man namin siya matanong, ang kanyang anyo ay mistulang usok na naglaho sa hangin. Iniwan kami sa gitna ng dilim at pag-aalinlangan. Sa mga sumunod na araw, ang mga pangyayari ay lalong bumigat sa amin. Sa tuwing kami ay nasa eskwelahan, nararamdaman ko ang malamig na hangin na tila bumabalot sa akin kahit pa sa gitna ng init ng araw. Si Miguel sa kabilang banda ay nagsimulang makakita ng mga bagay na hindi dapat naroroon, mga anino sa gilid ng kanyang paningin na naglalaho sa tuwing siya ay titingin. Alam ko na may koneksyon ito sa babaeng nakita namin, ngunit paano ko malalaman ang kanyang layunin? Isang gabing nag-uusap kami ni Miguel sa telepono. Narinig kong muli ang pagkaluskos sa labas ng bintana. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko na hinayaan ang takot na manaig. Lumabas ako, handang harapin ang babae at ang kanyang mga misteryo. Ngunit sa halip na siya, ang nakita ko ay isang maliit na kahon na nakalagay sa ilalim ng puno. Dahan-dahan kong binuksan ito at sa loob ay may isang luma at kupas na litrato. Isang larawan ng dalawang bata na tila magkaibigan, katulad namin ni Miguel. Sa likod ng larawan may nakasulat na mensahe. Ang koneksyon ay hindi nagwawakas sa pagkakita. Ito ay nagsisimula sa pag-unawa. Bumalik ako sa loob ng bahay, hawak ang larawan, at ikinuwento kay Miguel ang aking natuklasan. Sa aming pag-uusap, unti-unti kong naintindihan ang kahulugan ng nakita ko. Ang babae ay hindi isang nilalang na dapat katakutan, kundi isang mensahero ng mga bagay na hindi namin nakikita, mga lihim ng nakaraan na konektado sa aming na ngayon. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy kami sa aming mga buhay, ngunit ang koneksyon na iyon ay patuloy na gumugulo sa aming mga isipan. Hanggang sa isang araw, habang kami ay nasa kagubatan, naramdaman ko ang presensya ng babae. Sa pagkakataong ito, hindi siya nagpakita, ngunit iniwan niya ang isang pahiwatig, isang makintab na bato na may ukit na hugis pusong naglalaman ng mga simbolo. Nang hawakan ko ang bato, biglang bumukas ang lupa sa aming harapan at isang liwanag ang lumabas mula rito. Ang liwanag ay tila nagbigay liwanag sa lahat ng mga tanong na bumabalot sa aming isipan, ngunit hindi pa rin namin maabot ang kasagutan. Ang liwanag ay naglaho at ang lupa ay muling nagsara. Iniwan kami ni Miguel na nakatayo sa gitna ng kagubatan, naguguluhan sa bagong misteryong aming natuklasan. Sa pagkakataong iyon, alam kong hindi pa ito ang katapusan ng aming kwento. Ang koneksyon na aming nadarama ay mas malalim pa,
kaysa sa naunang iniisip namin. Ngunit ano ang kahulugan ng lahat ng ito? Paano namin maipapaliwanag ang mga simbolo at ang liwanag na nagbigay sa amin ng bagong pag-asa? Habang naglalakad kami pauwi, naramdaman kong may bagong simula na naghihintay sa amin. Isang simula na puno ng misteryo, takot at pag-unawa. Sa likod ng aming mga isip, alam namin na ang kwento ng babaeng may mahabang dila ay simula pa lamang ng mas malalim na paglalakbay na aming tatahakin. Sa mga sumunod na araw, hindi ko maalis sa isipan ang nangyari sa amin ni Marco sa lumang bahay sa dulo ng aming baryo. Ang imahe ng babaeng may mahabang dila ay tila isang aninong sumusunod sa akin saan man ako magpunta. Hindi ko maialis ang kaba sa aking dibdib tuwing naaalala ko ang malamig niyang titig at kung paano niya kami tinanong kung bakit kami naroroon sa kaniyang teritoryo. Isang gabi, habang nakahiga ako sa aking kama, tumunog ang aking cellphone. Si Marco ang tumatawag. "Dude, kailangan natin mag-usap. May nahanap akong tungkol sa babaeng yon." Sabi niya agad nang sagutin ko ang tawag. Nagkita kami sa aming tagpuan kinabukasan, sa ilalim ng lumang puno ng balete malapit sa paaralan. Doon, isinalaysay ni Marco ang nalaman niya mula sa kaniyang lola na isa umanong albularyo noong kaniyang kabataan. Ayon dito, ang babaeng may mahabang dila ay isang uri ng aswang na kilala sa tawag na manananggal. Ang mga ganitong nilalang ay may kakayahang maghiwalay ng katawan at ang dila nila ay ginagamit upang sipsipin ang dugo ng kanilang mga biktima habang sila'y natutulog. Ang sabi ng lola ko, patuloy ni Marco, kailangan nating hanapin ang pinagtataguan ng kalahati ng katawan niya kapag siya'y nagbabagong anyo. Doon natin siya matatalo. Nanginginig man ang tuhod sa takot, nagpasya kaming bumalik sa lumang bahay. Hindi ko maipaliwanag kung ano ang nagtutulak sa akin na bumalik doon. Baka dahil sa pakiramdam ng responsibilidad na protektahan ang aming baryo o simpleng kagustuhang malaman ang katotohanan. Pero alam kong hindi ko maiiwan si Marco sa labanang ito. Hindi ngayon. Kinagabihan, dahan-dahan kaming lumapit sa bahay. Ang buwan ay mataas, nagbibigay ng sapat na liwanag upang makita ang aming daraanan. Habang papalapit, narinig namin ang malalalim na huni ng mga kuliglig at ang kaluskos ng mga dahon na tila ba may ibinubulong na lihim. "Ito na," sabi ni Marco, pilit pinapalakas ang loob. "Nandito lang siya." Pumasok kami sa bahay at agad naming naramdaman ang bigat ng kapaligiran. Nagsimula kaming maghanap. Sa bawat sulok ay may mga anino at mga tunog na tila nagpaparamdam sa amin na hindi kami nag-iisa. Nang marating namin ang ikalawang palapag, narinig namin ang isang mahina ngunit tila nagmumula sa ilalim ng lupa na tunog. "Dito yon," bulong ni Marco. Itinuturo ang isang maliit na pinto sa sahig na natatakpan ng makapal na alikabok. Dahan-dahan naming binuksan iyon at bumungad sa amin ang isang makipot na hagdan pababa sa isang madilim na silid. Sa silid na iyon, amoy agad ang halimuyak ng insenso at mga halamang gamot. Sa kabila nito, naroon ang kalahati ng katawan ng babae. Ang kanyang ibabang bahagi nakabalot sa mga tela at dahon. Ang mga ito'y tila naglalaman ng mahiwagang enerhiya na bumabalot sa buong paligid. "Ngayon na ang pagkakataon natin," sabi ni Marco habang inilabas ang isang bote ng asin mula sa kanyang bulsa. Ayon sa kanyang lola, ang asin ang mabisang panlaban sa ganitong mga nilalang. Habang binubuksan ni Marco ang bote, bigla naming naramdaman ang malamig na simoy ng hangin na tila may kasamang malakas na puwersa. Sa isang iglap, narinig namin ang tunog ng mga pakpak sa itaas at sa aming pag-angat ng tingin, nakita namin ang kalahating katawan ng babaeng may mahabang dila. Lumilipad sa may kisame, nakatingin sa amin ng may matinding galit. "Huli na kayo," sigaw niya at naramdaman ko ang kilabot ng kanyang tinig na dumaan sa aking gulugod.
Sa isang mabilis na pagkilos, itinapon ni Marco ang asin sa katawan ng babae. Ngunit sa halip na mapaatras, parang lalo pa itong nagalit. Bigla niyang binuka ang kanyang bibig at mula roon ay lumabas ang isang malakas na sigaw na nagpayanig sa buong bahay. Ang sahig ay tila lumulubog at ang mga dingding ay nagkakabasag. Nakita ko si Marco na natutumba, ngunit bago pa man ako makagalaw, naramdaman ko ang malamig na mga daliri na humawak sa aking balikat. Isang hindi inaasahang bisita ang biglang lumitaw sa eksena, isang matandang babae na may hawak na baston, may mga matang tila puno ng mga lihim. Bata, hindi ikaw ang dapat bumangga sa kanya, sabi ng matanda sa isang boses na puno ng awtoridad. May mas malaki pang bagay ang dapat mong malaman. Bago pa man kami makapagtanong ni Marco, biglang naglaho ang matanda. Iniwan kaming naguguluhan at puno ng takot. Ano ang ibig niyang sabihin? Sino siya? At bakit niya kami tinulungan? Sa kabila ng lahat ng mga tanong, isang bagay lang ang malinaw. Nagsisimula pa lang ang aming kwento at may mas malalim na lihim ang nakatago sa likod ng babaeng may mahabang dila. Ang gabi ay lalo pang bumigat, tila humihigpit ang yakap ng kadiliman sa paligid. Ang mga dahon ng puno ay hindi na gumagalaw. Ang tahimik na hangin ay tila nagkukubli ng isang lihim na nag-aantay na mabunyag. Kasama ko si Luis, naglalakad kami sa makipot na kalsada pauwi pagkatapos ng isang hindi malilimutang pagsubok na parang isang bangungot. Ang mga alaala ng nakaraang gabi ay hindi pa rin maalis sa isip ko. Ang babaeng may mahabang dila na aming nakita sa masukal na kagubatan. Hindi maipaliwanag ang takot na bumabalot sa aming magkaibigan. Hindi ko akalain na totoo ang mga kwento ng mga matatanda. Bulong ni Luis, pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Oo nga, Luis. Akala ko dati, katang-isip lang ang lahat ng iyon. Pero, paano kung may ibang nilalang pa tayong hindi natutuklasan? Sagot ko, habang pilit na iniintindi ang mga nakakapangilabot na pangyayari. Habang naglalakad kami, ang tunog ng aming mga yapak sa lupa ay tila nag-e-echo sa paligid, na para bang kami lang ang gumagalaw sa isang mundo na biglang tumigil. Nagsimula akong mag-isip kung paano kami nakaligtas, paano kami nagkaroon ng lakas ng loob na harapin ang nilalang na iyon. Mabuti na lang at naisipan mong kunin ang lumang libro ng mga ritual. Kung hindi, baka hindi na natin nakayanan. Sabi ni Luis, pansamantalang naibsan ng takot sa kanyang boses. Oo, ang salamat sa lola ko na hindi nagsasawang magkwento tungkol sa mga ganitong bagay. Ang mga ritual na iyon ang naging sandata natin. Tugon ko. Naalala ang mga kwento ng lola ko tungkol sa mga nilalang na hindi nakikita ng mata ng karaniwang tao. Ngunit kahit na nagtagumpay kami sa pagharap sa nilalang na iyon, hindi maiaalis ang pakiramdam na parang may nagmamasid sa amin. Sa likod ng bawat puno, sa anino ng bawat sulok, natatakot akong baka may sumusunod na sa amin. Dapat sigurong alamin natin kung saan nanggaling ang babaeng iyon. Baka may mga paraan pa para masigurado ang kaligtasan natin. Suhestiyon ni Luis habang patuloy kaming naglalakad. Bukas, pwede tayong bumalik sa library. Baka may mga lumang dokumento tungkol sa mga nilalang na iyon. Pero dapat mag-ingat tayo, baka hindi lang siya ang nilalang na gumagala sa lugar na ito. Sabi ko, nag-iisip ng mga susunod naming hakbang. Biglang nagkaroon ng kakaibang tunog sa paligid. Isang kaluskos na hindi namin mawari kung saan nagmumula. Tumigil kami sa paglalakad, ang aming puso ay tila tumitibok kasabay ng tunog na iyon. Nagtinginan kami ni Luis, parehong alam na maaring may panganib na nag-aantay. Luis, narinig mo ba yon? Tanong ko, sinubukang kalmahin ng sarili. Oo, parang may sumusunod sa atin. Sagot ni Luis, ang kanyang mga mata ay nagmamasid sa paligid. Bigla kaming tumakbo, tila hinahabol ng kung anong hindi namin makita. Ang aming mga yapak ay naging mas mabilis
Ang hangin ay tila nagiging mas mabigat sa bawat hakbang. Hanggang sa marating namin ang bahay ni na Luis, agad kaming pumasok at siniguradong nakakandado ang mga pinto. Dapat mag-ingat tayo, hindi natin alam kung ano ang pwedeng mangyari, sabi ko, habang pilit na pinapakalma ang sarili. Sa loob ng bahay, nagsimula kaming mag-usap tungkol sa mga plano para sa susunod na araw. Ngunit ang takot ay hindi maalis sa aming isipan. Hanggang sa napansin namin ang isang bagay na hindi namin inaasahan. Isang lumang litrato na nakasabit sa dingding ng bahay ni na Luis. Luis, sino ang nasa litrato? Tanong ko, itinuturo ang litrato ng isang babae na may mahabang buhok at maputing balat. Hindi agad nakasagot si Luis. Tila may naalala siyang bagay na matagal nang nakabaon sa kanyang alaala. Iyan ang lola ko. Matagal na siyang namatay. Pero bakit parang siya ang babaeng nakita natin sa kagubatan? Sagot ni Luis, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Ang pagkakatulad ng babae sa litrato at ng nilalang na aming nakita ay hindi maipaliwanag. Habang tinitignan ko ang litrato, biglang bumalik sa isipan ko ang mahaba at nakakatakot na dila ng babaeng iyon. Paano kung ang babaeng iyon ay hindi basta-basta nilalang? Paano kung may koneksyon siya sa pamilya ni Luis? Ang tanong na iyon ay tila isang malaking palaisipan na nag-iwan sa amin ng maraming katanungan. Hindi namin alam kung ano ang susunod na hakbang, ngunit alam namin na hindi pa tapos ang laban. Ang gabi ay nagmistulang mas madilim at ang mga anino ay tila nagtatago ng isang lihim na hindi pa handang mabunyag. Ako si Miguel at kasama ko si Angelo sa isang pakikipagsapalaran na kailanman ay hindi ko inakala. Nagsimula ito sa isang pangkaraniwang araw ng klase. Ngunit ang mga sumunod na pangyayari ay naging tila isang bangungot na hindi namin matakasan. Ang aming mga paa ay nagdala sa amin sa isang lumang bahay sa gilid ng bayan. Isang bahay na napapalibutan ng misteryo at takot. Nakita mo ba yon? Tanong ni Angelo habang palihim na sumilip sa basag na bintana. Ang kanyang mga matay puno ng kaba. Yung babaeng may dalang ilawan, saka yung dila niya, napakahaba, hindi ako agad nakapagsalita. Sa mga kwento-kwento ng matatanda, narinig na namin ang tungkol sa babaeng iyon. Isang nilalang na naglalakad sa gabi, may mahabang dilang ni hindi mo aakalain na totoo. Ngunit ngayong gabi, sa aming harapan, tila naging totoo ang lahat ng iyon. Paano kung hindi lang siya kwento? Sagot ko, pilit na nilalabanan ng takot na bumabalot sa akin. Baka kailangan natin malaman kung bakit siya nandito. Sumang-ayon si Angelo sa akin, bagamat halata ang kanyang pangamba. Nagpasya kaming pumasok sa loob ng bahay kahit pa ang malamig na hangin ay tila banta ng peligro. Sa loob, ang bahay ay tila isang lumang laruan na iniwan ng panahon. Ang mga dingding ay puno ng alikabok at ang sahig ay umuugong sa bawat hakbang namin. Ngunit ang kakaiba, may mga bakas ng paa na tila sariwa sa alikabok. Nangangahulugan ito na hindi kami nag-iisa. Habang kami naglalakad, naririnig ko ang bawat tibok ng puso ko. Ang mga anino sa paligid ay tila nagmamasid, nag-aabang sa bawat galaw namin, hanggang sa narating namin ang isang silid na may pintuan na bahagyang nakabukas. Dahan-dahan naming itinulak ito. Sa loob ng silid ay may isang lamesa at sa ibabaw nito ay mga lumang larawan. Kinuha ni Angelo ang isa at tiningnan ito ng mabuti. Miguel, tignan mo to, bulong niya sa akin. Ito ang babaeng nakita natin. Lumapit ako sa kanya at sa larawan ay isang babaeng may mahabang dila. Ngunit ang nakakagulat, sa likod ng larawan ay may nakasulat. Isang mensahe sa sulat kamay. Tulungan ninyo ako, hindi ako ang tunay na halimaw. Bigla kong naramdaman ang malamig na hangin sa likod namin. Nang lingunin ko, naroon siya, ang babaeng may mahabang dila, nakatayo sa pintuan. Ngunit sa halip na takot, ang kanyang mga matay naglalaman ng pagmamakaawa. Anong ginagawa mo rito?
Tanong ni Angelo, ang kanyang tinig ay nanginginig. Hindi ako maaaring lumayo sa lugar na ito. Sagot ng babae, ang kanyang dila ay nakalambitin. Nakatali ako sa sumpa ng bahay na ito. Kailangan ninyong sirain ang sumpa. Nagkatinginan kami ni Angelo. Ang lahat ng aming pinaniniwalaan ay tila bumaliktad. Ang halimaw na kinatatakutan namin ay isang biktima pala, isang kaluluwa na nangangailangan ng tulong. Dito nagsimula ang isang bagong pahina ng aming pakikipagsapalaran, ang paghahanap ng paraan upang sirain ang sumpa. Nasaan ang sumpa? Tanong ko, umaasang may kasagutan ng babae. Doon, itinuro niya ang isang lumang aklat sa isang sulok ng silid. Basahin ninyo at hanapin ang paraang makapagpapalaya sa akin. Lumapit kami sa aklat at nang buksan ito, ang mga pahinay puno ng sinaunang sulat. Habang binabasa namin, unti-unting lumilinaw ang mga mata ng babae. Wala akong masamang intensyon, sabi niya. Kung hindi lang sa sumpa, matagal na sana akong nakalaya. Sa gitna ng pagbabasa, biglang narinig namin ang pagbagsak ng isa pang pinto mula sa ibang bahagi ng bahay. Parang may paparating at hindi namin alam kung ano ang dala nito. Miguel, bilisan natin, sabi ni Angelo. Ang kanyang tinig ay puno ng takot at pagmamadali. Ang pag-aalala ay bumabalot sa amin. Ang nilalang na paparating ay maaaring hindi tulad ng babae. Baka ito ang tunay na halimaw. Patuloy kami sa pagbasa, ngunit ang oras ay tila nauubos. Sa bawat segundo, ang lapit ng panganib ay lalong nadarama. Hanggang sa narating namin ang bahagi ng aklat na naglalaman ng sagot, isang ritual na kailangan naming isagawa upang sirain ang sumpa. Ngunit bago pa man namin maisagawa ito, biglang may lumitaw na anino mula sa likod namin. Ang tunay na halimaw, ang nilalang na responsable sa lahat ng mga kwento ng takot, ay narito na. Miguel! Sigaw ni Angelo, sabay hila sa akin palayo. Ngunit sa likod ng halimaw, nakita ko ang babae, ang kanyang mga matay naglalabas ng liwanag na tila kumikislap. Sa isang iglap, naglaho ang lahat ng iniwan kami sa gitna ng dilim, isang dilim na puno ng mga tanong at takot. Ang susunod na mangyayari ay hindi namin alam, ngunit alam namin na ang bawat hakbang ay mahalaga. Bawat desisyon ay maaaring maging susi sa aming kaligtasan o kapahamakan. Sa gitna ng malamlam na liwanag ng buwan at malamig na simoy ng hangin sa kagubatan, kami ni Marco ay patuloy pa ring naglalakad, pilit na hinahanap ang daan pauwi. Matagal na kaming naliligaw at sa bawat hakbang ay ramdam namin ang pagbigat ng aming mga paa. Sa kabila ng takot at pagod, hindi namin maalis sa isip ang kakaibang nilalang na nakita namin kanina. Ang babaeng may mahaba at parang ahas na dila. Dito yata tayo dumaan kanina, sabi ni Marco habang tinitignan ng paligid. Kahit umaasa kami na makakahanap ng pamilyar na daan, tila ang bawat puno at halaman ay nagmistulang pare-pareho. Parang sinadyang guluhin ang aming direksyon. Napansin ko ang kakaibang katahimikan. Dati, ang ingay ng mga kuliglig at pagaspas ng mga dahon ang bumabalot sa kagubatan, ngunit ngayon, tila huminto ang lahat. Naramdaman ko ang pagtaas ng balahibo ko sa batok at alam kong nararamdaman din ito ni Marco. May masama akong kutob, bulong ko, halos hindi ko na magawang magsalita ng malakas dahil sa kaba. Oo, parang may nakatingin sa atin, sagot ni Marco, ang boses niya ay nanginginig. Sa likod namin, may naririnig akong mahihinang yabag, parang may sumusunod sa amin. Hindi ko alam kung totoo o guni-guni lang, dulot ng takot, ngunit hindi ko na kayang ipagwalang bahala. Pinilit kong maglakad ng mas mabilis, ngunit hindi ko maiwasang lingunin ang likuran. Bigla, mula sa likod ng isang malaking puno, lumitaw ang babaeng may mahaba at nakakatakot na dila. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at sakit, at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa puot. Agad kaming tumakbo ni Marco, walang pakundangan kahit hindi namin alam kung saan patungo.
"Huwag kayong umalis," sigaw ng babae. Ang boses niya ay umaalingaw-ngaw sa buong kagubatan. "Kailangan ko kayo." Sa bawat hakbang, ramdam ko ang pagod na unti-unting kumakain sa aming lakas, ngunit hindi kami tumigil. Ang takot na nararamdaman namin ay higit pa sa pagod at ang bawat segundo ay tila isang laro ng buhay at kamatayan. "Marco, kailangan nating makalayo," sigaw ko habang nararamdaman ko ang paglapit ng babaeng may mahaba ding dila. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nadapa si Marco sa isang ugat ng puno. Agad kong hinarap ang babae, alam kong wala na akong oras para tumulong kay Marco. Sa kabila ng takot, kinailangan kong harapin ang katotohanan na sa kanya kami ay walang laban. "Hindi ko kayo sasaktan kung makikinig kayo," sabi ng babae. Ang kanyang boses ay biglang nag-iba, nagmistulang nagmamakaawa. Sa kabila ng kanyang itsura, naramdaman ko ang hindi maipaliwanag na awa para sa kanya. Ngunit alam ko ring hindi ko siya dapat pagkatiwalaan. "Kailangan mo kami? Para saan?" tanong ni Marco habang pilit na bumangon mula sa pagkakadapa. "May sumpa akong kailangang mabasag. Kailangan ko ng tulong ninyo," tugon ng babae, ang kanyang mga mata'y nagmistulang puno ng kalungkutan. Nalaman namin mula sa kanyang kwento na siya ay dating tao, isang dalaga na isinumpa ng kanyang sariling pamilya dahil sa isang kasalanang hindi niya ginawa. Naging ganito siya, isang nilalang na kinatatakutan, isang nilalang na may mahabang dila na magpapahirap sa kanya habang buhay. Ngunit sa kabila ng kanyang kwento, hindi ko pa rin magawang magtiwala. Binalikan ko ang sinabi ng mga matatanda sa aming baryo na ang sino mang makatagpo ng ganitong nilalang ay hindi na makakabalik pa. "Paano kami makakasiguro na hindi mo kami sasaktan?" tanong ko, nagmimistulang nag-aalinlangan. "Pagkatapos nito makakauwi na kayo. Makakalayo na kayo mula sa sumpang ito," sabi ng babae. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa. Sa kabila ng takot, nagdesisyon kaming makinig sa kanya. Si Marco sa kabila ng kanyang pagdududa ay nagmistulang naawa sa babae. Ako, sa kabilang banda, ay nagmistulang nahuhulog sa isang patibong na hindi ko mawari kung paano makakaligtas. Ngunit sa gitna ng usapan, bigla kaming nakarinig ng mga yabag mula sa likuran namin. Ang mga yabag na ito ay hindi sa babae, kundi sa iba pang nilalang, mga nilalang na hindi namin inaasahan. Ang mga ito ay mas marami, mas mabilis, at mas nakakatakot. "May paparating na," sigaw ni Marco, ang takot sa kanyang boses ay hindi na maitago. Agad kaming tumakbo, ngunit naisip ko kung paano kami makakaligtas. Ang babae, na kanina'y isang kaaway, ay nagmistulang kakampi sa harap ng mas malaking panganib. Sa dulo ng daan, nakita ko ang isang liwanag, isang pahiwatig na may daan palabas. Ngunit sa likod namin, ang mga nilalang ay patuloy na sumusunod, ang kanilang mga mata ay nagbabaga sa dilim. Sa puntong ito, alam kong wala na kaming magagawa, kundi ang umasa sa milagro. Ngunit ang tanong, sino ang magliligtas sa amin? Ang babaeng may mahabang dila o ang aming sariling tapang na harapin ang kinatatakutang nilalang ng kagubatan? Nang bumalik kami sa paaralan kinabukasan, pakiramdam ko'y may kung anong bumabagabag sa hangin. Alam kong hindi natutulog si Ben kagabi, tulad ko, at ang mga mata niyang pagod ay tila nagkukwento ng mga bangungot na sinubukan naming kalimutan. Ngunit sa kabila ng takot, naroon pa rin ang determinasyon sa aming mga puso. Kailangang malaman namin ang katotohanan tungkol sa babaeng may mahabang dila. "Ben, kailangan natin siyang harapin," bulong ko sa kanya habang naglalakad kami patungo sa silid-aklatan. Ang silid na iyon ang aming naging tahanan nitong mga nakaraang araw, puno ng mga lumang libro at alingawngaw ng mga kwentong hindi kapani-paniwala. Mula roon, nagsimula kaming maghukay sa mga alamat ng aming bayan, mga kwentong nag-uugnay sa mga nawawalang tao
at kakaibang nilalang. Naiintindihan ko, pero paano? Sagot ni Ben. Hindi natin alam kung paano siya matatagpuan o kung paano natin siya lalabanan. Napaisip ako. May isang bahagi sa kwento na sinasabi ng mga matatanda. Ang babaeng may mahabang dila ay may kahinaan, isang bagay na magpapahina sa kanyang kapangyarihan. Kailangan lang nating malaman kung ano iyon. Pagtingin ko sa paligid ng silid-aklatan, napansin ko ang isang matandang libro na tila hindi namin napansin dati. Mukhang pagod at lumang-luma na, ngunit ramdam ko ang bigat ng kasaysayan sa bawat pahina nito. Nang buksan ko ang libro, bumungad sa akin ang isang kwento tungkol sa isang matandang lalaking nakatagpo ng nilalang na aming hinahanap. Ayon sa kwento, ang nilalang ay nag-iiba ng anyo upang makalapit sa kanyang mga biktima. Ngunit nang malaman ng matanda ang kanyang kahinaan, isang salamin na nagpapakita ng kanyang tunay na anyo, nagtagumpay siyang takutin ito palayo. Ben, tingnan mo ito, sabi ko habang itinuturo ang bahagi ng kwento. Kailangan nating mahanap ang salamin na iyon. Agad kaming nagkaroon ng plano at sa loob ng ilang oras, naglakbay kami patungo sa lumang bahay ng matanda na matagal nang inabandona. Ang bahay ay nasa dulo ng bayan, balot ng mga puno at damo na tila nagtatago ng mga lihim. Pagdating namin doon, ramdam ko ang kilabot na bumabalot sa amin, ngunit ang pag-asa na matutuklasan ng kasagutan ay nagbigay lakas sa amin. Nagsimula kaming maghalughog sa loob ng bahay, hinahanap ang salamin na maaaring magligtas sa amin. Ang bawat kwarto ay pinamumugaran ng alikabok at anino ng nakaraan. Sa wakas, natagpuan namin ang isang kwarto na may malaking salamin sa pinakamalayo sa sulok, natatakpan ng puting tela. Ito na siguro iyon, bulong ni Ben habang dahan-dahang binababa ang tela. Sa likod ng salamin, wala kaming nakita kundi ang sarili naming mga refleksyon. Mga batang puno ng takot, ngunit may tapang. Ngunit nang kami ay tumalikod para umalis, biglang bumukas ang pintuan at nagpakita ang babaeng may mahabang dila. Nanginginig kaming dalawa, ngunit ang salamin ay nasa pagitan namin. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang kanyang tunay na anyo, isang nilalang na balot ng kadiliman at puot. Ang kanyang mga mata ay tila nag-aapoy at ang dila niyang mahaba at matulis ay lumilipad-lipad sa hangin. Ngunit nang tumingin siya sa salamin, bigla siyang napaatras, tila natatakot sa kanyang sariling refleksyon. Ngunit sa kasagsagan ng tensyon, napansin ko ang isang bagay na hindi ka panipaniwala. Sa likod ng babaeng may mahabang dila, may isa pang refleksyon na lumitaw, isang batang babae, mukhang inosente, ngunit puno ng kalungkutan. Tila isa siyang biktima, na ang kaluluwa ay naipit sa loob ng nilalang. Ben, tingnan mo, sigaw ko, ngunit nang tumingin si Ben, bigla kaming naguluhan. Ang batang babae sa salamin ay nagpakita ng senyales, isang pahiwatig na hindi namin maintindihan. Kaya't sa kabila ng takot, kumilos kami at sinubukang makipag-usap sa kanya. Anong kailangan mong sabihin? Tanong ni Ben, ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Sa halip, siya ay tumingin sa amin ng may pagmamakaawa na parang isa siyang kaibigan na nawawala sa dilim. Pagkatapos ng ilang saglit na tila walang hanggan, biglang naglaho ang refleksyon ng batang babae at ang babaeng may mahabang dila ay nagkagulo, tila nawawalan ng kapangyarihan. Gamit ang pagkakataon, tumakbo kami palabas ng bahay, hindi sigurado kung ano ang aming natuklasan, ngunit alam naming may mas malalim pang kwento ang nilalang na iyon. Sa kabila ng aming tagumpay, nararamdaman ko pa rin ang bigat ng misteryo sa aming mga balikat. Sino ang batang babae at paano siya nauugnay sa nilalang? Habang naglalakad kami pauwi, alam kong ang aming kwento ay hindi pa tapos. Marami pa kaming dapat tuklasin at ang dilim ay patuloy na sumusunod sa amin, naghihintay sa tamang sandali upang magpakita muli.